Gago! Si Aling Claire medyo lutang eh. Lutang yun. Alam mo, akala ko talaga, pinakalutang na si Leni Robredo. Mas lutang pa pala sa kanya. Akala ko talaga pinakalutang na si Leni Robredo. Yung pala, mas meron pa. Hindi, una kasi, si Leni Robredo lutang. Tapos pumasok si Bongbong Marcos, isa pang lutang yun, di ba? Lutang talaga yun, lutang! Hebe! Lutang la lutang. Tapos biglang pumasok si Aling Claire, tinaob ang lahat ng mga lutang. Totoo! Yun ang pinakalutang sa lahat. Nako, yari ka dyan kay Aling Claire. Yari ka na naman kay Aling Claire. Sasabihin na naman ni Aling Claire, di ba? Nagpasalamat. Di thank you. Di welcome. Ganun na naman si Aling Claire. Welcome. Ano masasabi? Siyempre may mga gago ring mga media. Anong masasabi mo na nagpasalamat si VP Sara Duterte kay Romualdez dahil pumayat siya? Ang masasabi ko, di welcome. Sino ba nagsabi? Pinapupunta ni Pangulong Duterte yung mga congressman ng District 2, District 3 at saka yung distrito na kung saan si Abante. Yung mga congressman na kaalyado ni Yorme pinapupunta sa Davao at itataas ang kamay at magpipicture. Ikakampanya niya. So pupunta talaga si Pangulong Duterte, ikakampanya yung mga congressman na yan, na kinakampanya ngayon ni VP Sara Duterte kasama si Yorme. Yun dapat ang plano. Nung nasa Hong Kong na kami, actually, na ano nga ni Pangulong Duterte yan, kaya lang, parang ang ano doon is kung hindi siya makulong, pag uwi namin galing Hong Kong, yun na ang nangyari. Magkakasama po kami nun sa Hong Kong. Pag uwi, na kinidnap na ho si Pangulong Duterte. Kaya, hindi na ako nagtataka sa ginagawa ni VP Sara Duterte. Kasi ito yung plano. Ito yung plano na delay na lang dahil nga po, dapat kasi sa launching yan yung hindi pala launching, proclamation niya gagawin yan ni Pangulong Duterte. Na delay na lang po kasi nga si VP Sara Duterte pumunta ng Dahig. Kaya ito, pinupuntahan. Sa tingin ko may pangatlo pang pupuntahan to si VP Sara Duterte. Baka pupunta itong bukas o ngayon palang araw na ito doon kung saan si Abante naman, kung saan yung distrito ni Abante. Para talagang ikampanya ang mga kalaban ni Chua, nung isang ganong congressman at saka kay Abante. Sabi ko nga sa inyo, kaya nga alam nyo, ang titulo ko sa ano na ito, sa video na ito ay Sara Isko. Pwede rin baliktaran. Isko, Sara. Depende yan. Pero malabo kasi yung Isko, Sara. Kasi nga naman, si VP Sara Duterte, hindi na siya pwedeng tumakbong Vice President. So, Sara Isko. Sa tingin ko more on Sara Isko. You know why? Kasi yan ang hindi ko naman pinag-usapan. Wala kaming usapan ni Isko. Baka sabihin niyo nakikipag-deal si Isko sa akin. Hindi. Yan ang sinuggest ko kay Yorme. Sabi ko, boss, if I may suggest, unsolicited advice, sabi ko sa kanya, tapusin mo yung 3-term mo as a mayor. Ayusin mo ang Maynila. Sobrang pangit na talaga ng Maynila. Ayusin mo for 3 terms. Isipin nyo from 25 to 28, 28 to 31, di ba? 31 to 34, di ba? Dun sa 34, tapos na siya bilang mayor. Nakasyam na taon siya bilang mayor. Pag pinaganda niya ang Maynila ng 9 na taon, si VP Sara Duterte, presidente ng 28 hanggang 34. Pwede siyang sumunod na pangulo, si Isko. Ang ganda nun. Or, pwedeng mag-VP si Yorme ni Isko. Si Yorme ni VP Sara Duterte, di ba? So, Sara Isko. Ano sa tingin ninyo? Maganda ba yun? Sara Isko? Pwedeng-pwede, di ba? Alam mo kung bakit? Eto
sa tingin ko, okay yung si Pangulong Duterte, phenomenal yan. Isang ginto na mahirap hanapin sa Pilipinas. Ginto bilang presidente. Yeah? Pero sa tingin ko, it's about time to have a young leaders. Parang si Lee Kuan Yew. Si Lee Kuan Yew, nagsimula yan bata eh. Hanggang tuloy-tuloy tumanda. Diba? Sana magkaroon tayo ng ganun. Maganda ho yung tandem eh. Ni Sara Duterte at Yorme as Vice President. Diba? Si Sara Presidente, si Yorme. Magaling na supporter ho ito si Yorme. Hindi ho ito yung nangangain eh. Alam mo yung nangangain yung ala Leni Robredo datingan. Hindi ho. So, suporta ho ito. At sa tamang panahon, pwede ho maging presidente rin ho ito si Yorme. Diba? Wag nyo nang, eto mga kababayan, baka nandito na naman tayo, magpapabudol na naman tayo ha. Baka mamaya ano nyo na naman, Sara Amy Marcos, Vice President si Amy Marcos ha. Wag nang ganon ha. Pag nagpabudol pa naman din kayo, talagang mumurahin ko na kayong bonggang-bongga. Hindi. Tanginan yan. No, natanga tayo kay Marcos, gusto nyo, boto pa uli yan. So, wag na. Kaya mabuti na yung Sara Isko. Bahala kayo. Kung gusto ninyo, Sara Amy, bahala kayo sa ano ninyo. Basta, pero sa akin, ano mas gusto nyo? Ilagay nyo dyan. I-comment ninyo, Sara Isko o Sara Amy. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, Sara Isko yan. Maganda yan. Okay, tuloy natin. Muli po mga minamahal ko pong Batang Maynila. Palapakan po natin ang ating Vice Presidente, Vice President Sara Duterte! Maaari na po tayong muling magsiupo mga minamahal ko pong Batang Maynila. Muli po, palakpakan po natin Vice President Sara Duterte! Ulit-ulit ka ha. Pabayaan mo na sumigaw ang tao. Pabayaan mo na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang mayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Kinsay kasabot dinhi. Dili kasabot. Dili. Wag na yan. Wag muna. Dili kasabot ba? Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa ating pinakamamahal na mayor ng siyudad ng Maynila, Isko Moreno Dumagoso. Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil ipinahiram niya po ang inyong entablado at ang inyong mikropono para po sa mga senador ng Duterte. Yo. Maraming salamat, Mayor. Uy! Ang sunod na pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Maynila. Maraming salamat sa oras ninyo at sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin at sa amin ngayong gabi na ito. Maraming salamat. I love you! Madami sa inyo ang hindi pa, wala pa na ni hapon, hindi pa na naghapunan. Marami sa inyo ang hindi pa naghapunan, hindi pa nakaluto, at kanina pa dito, mainit, pero nandito kayo para sa amin at para sa bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang susunod ko pong
Mahal ko kayo, ma'am. Mahalin din natin patuloy ang ating mahal na inang bayan, ang Pilipinas. I love you, Sarah! I love you too. Sisterly love na ito, sis. Mahal ko kayo. Kaya ako nandito ngayon. Ang susunod po na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin. Papasalamat po kami sa pagmamahal at suporta na ipinapakita nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Marami po sa inyo ang nag-celebrate ng kanyang birthday noong March 28, 2025. At kami po ay taus-puso nagpapasalamat at masaya dahil nakiisa kayo sa kanyang 80th birthday celebration. Dahil hindi po lahat tayo ay mabibigyan ng pagkakataon na umabot ng 80 years old. Kaya maraming salamat at sinelebrate nyo ang kanyang 80 years. Ang susunod na pagpasalamat ay mula po sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong kampanya at sa inyong boto para sa akin noong halalan ng 2022. Maraming salamat sa suporta ninyo. At syempre, ang aking pagpapasalamat pa rin sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin at sa aking mga kasamahan at sa aming opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat. Ang amin pong pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa inyong sa pagkakataon na inyong ibinibigay sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako kayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuunan namo. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghan kayong salamat. Ang susunod po ay mga kampanya po ako sa inyong lahat sa Manila. Tanggalin ko lang po yung seal ng aking opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Yung! Ayun na yun eh. O, di ba? Ayan eh, talaga nga ng mga lantaran na sinasabi ni VP Sara Duterte na 2028 is the next move. Ha? Talagang Sara Duterte for the president na ito. For president in 2028. Kaya dire-diretso na ito ha. Actually, pwede nga wag nang tumagal eh. Malay nyo. May mao wag mo na ituloy. May mao wag mo na ituloy. Malay mo lang naman, di ba? Hindi natin masabi. Ang panahon eh, ika nga eh, panahon lang yan. Malay mo. Yeah? Sa sobrang alam mo na, sobrang ganun. Ha? Di ba? Malay mo, di ba? Tinanggal ko lang kasi Tayo naman. iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Grabe, no? Grabe yung ano niya dyan, ano? Yung, kasi pwede, may karapatan siya. Vice President siya. May karapatan siya. Di ba? Pero kasi, alam mo yung kinagandahan ng ginawa niyang ito. Nakikita niya kasi, nahiwalay o
trabahante siya nung opisina niya. Etong ginagawa niya ay politiko na. Ibig sabihin, ako'y nangangampanya para sa mga kasamahan ko na Duterte, ito'y pamumulitika na. Natural, that's politics, ika nga. Pero ito kasi, itong shield na ito, ginagalang ko ito because this is a job. Trabahante sila ng gobyerno. Ito'y trabaho. Hindi ito, sa kanya kasi, it's not na privilege sa akin ito bilang Vice President. Yan ang pangalan ko. Ako yan. Hindi. Ang tingin niya sa pagiging Vice President, it's a job. It's a work. Trabahante ng gobyerno. At ito ay labas na sa kanyang trabaho. Yan ang tinatawag mong delikadesa. Hindi katulad nung isa dyan. Naku po. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ni Marcos, ha. Baka sabihin nyo na naman eh. Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kaming problema. Ayun! Si Sara Duterte o si Isko, grabe, palakpakan natin. Sabi ko sa inyo eh. Wala, ayan, lumabas na sa bibig niya. Wala siyang problema kay Yorme. Kung siya ang presidente, okay lang. Kung ako, okay lang din. Wala kaming problema sa isa't isa. Kung sino man ang tumakbong presidente. Pero ako, sabi ko nga sa inyo, sa tingin ko, agree naman siguro si Yorme kung tapusin niya muna yung 9 na taon niya bilang mayor. Kasi importante, pag pinabayaan na naman niya ang Maynila, pambihira, wawa naman ang Maynila. Ako kasi nalulungkot ako eh. Hindi dahil sa wala akong tiwala sa kanya. Gusto ko nga siya maging presidente noong 2022 eh. Kaya lang yun nangyari sa Maynila, disaster. Hindi mo pa pwedeng tanggalin kasi yun. Mga kababayan, pag sinabi mong Pilipinas, Manila kagad. Sa Japan po, ang mga Hapon, minsan hindi pa nga nila alam ang Philippines eh. Mas alam pa nila Manila. Totoo. Kasi una-una, sa totoo nga, yung mga Hapon nga, mga Koreano, mga Chinese eh. Maynila ang pinupunta, nandyan ang Malate. Nandyan yung JTV, nandyan ang KTV. So, nandyan lahat eh, di ba? Maynila. Nababoy ang Maynila. Talagang nababoy na nadumihan. Wala ho. Talagang sirang-sira ang Maynila nung iniwan ni Yorme. Kasi, alam nyo mga kababayan, ang Maynila ay itsura ng Pilipinas. It was a decade of disaster ang nangyari sa Pilipinas. Ganon din ang Maynila. Decades. Madaming dumaang mayor, nasira ang Maynila. At alam natin, nung panahon ni Isko, doon lang nalinis, napaganda, napaliwanag, napayos ang Maynila nung panahon ni Isko. Nabitin lang. Kasi siguro, ang isang rason ni Yorme doon, buong team naman niya pambihira, yung mga team niya, sumablay lahat. Sorry to say ha, actually pinuna nga ni VP Sara Duterte. Sumablay lahat ng congressman na bata niya nun, sablay lahat 'Di ba? Yung mayor na itinalaga niya. Hindi naman mananalo yan si Lacuna. Sa totoo lang, hindi mananalo yan si Lacuna kung hindi yan ikinampanya ni Yorme. Pero bakit nanalo? Kasi nga ikinampanya na yan. So ano ibig ko sabihin? Simpleng-simple lang. Wala pa talagang kakayanan. Sa tingin ko, walang may kaya ngayon para ayusin ang Maynila kung hindi si Yorme. Yung SB, wala yun. Networker lang yun. Hindi, walang kwenta yun. Sa totoo lang. Gago! Sa totoo lang. Ito, diretsuhan tayo dito kay SB na to ha. Alam niyo ba na congressman yan? Hindi niyo alam. Representative yan. Anong party list yan? Tutok to win party list. Saka nakakita ang party list game show. Pambira. Ginamit lang ang kasikatan nung tutok to win party list na yun. Ginamit lang yun. Tapos may nagawa ba? Wala. Nakita nyo ba? Wala. Diba? Wala akong nagawa. Walang ibig ko sabihin mga kababayan, ngayon, ang lakas niyang sabihin na aayusin ng Maynila, wala ka nga nagawa ng congressman ayusin mo Maynila. Isang malaking katarantaduhan. Sa bagay, kayong mga networker, hindi naman po lahat,
Pero marami. Kayo mga networker, sanay kayo sa mga mabubulaklak na salita. Sanay kayo na nambobola. Sanay kayo. Sa katunayan, di ba? Yung iba nga dyan sa mga networker, yung mga nasa taas, naghihiraman lang ng sports car yan eh. O di kaya yung mga second hand. O bilin mo na to para pwede mong ipagyabang, para maloko mo, mabudol mo yung mga nasa baba mo o yung upline mo. Tinan mo, may sports car na. Ikaw, magsipag ka lang, magkaka-sports car ka rin. O, di ba? Pero ano nangyari? Naubos na pera, wala pa rin. Naubos pa pati kaibigan. Bakit? Niloko eh. Oh, ayan ang ganyan ng lokohan eh. Ang dami sa mga networker, nabubusan ng kaibigan. Naubusan na nga ng pera, naubusan pa ng kaibigan. Niloko ninyo eh. Oh, hindi ko sinasabing, ito'y general statement on some networkers. Not every networkers are masasabi nating scam. This is a generic statement on networker. So, anong ibig ko lamang sabihin? Ang akin, ang punto ko dito, etong si SB, wala akong alam ito. Wala akong alam ito. Tapos hawakan niya ang Maynila. Hoy, huwag kayo madaan sa spam. Kayo mga taga Maynila, ano ba, patay gutom ba kayo mga taga Maynila? Spam lang, iboboto nyo na? Kayo nga Eto, sagutin nyo ako. Bigyan mo ako ng 3 bagay na nagawa ni SB habang congressman siya. Pag may naisagot ka, sige, laban. Pero kung wala ka may sagot at ang sagot mo lang spam puta, patay gutom ka pala. O, tanungin kita ngayon. Ikaw ang tatanungin ko, mga taga Maynila. Ilan ang nagawa ni Yorme sa Maynila? Hindi mo mabibilang sa daliri ng kamay mo. Baka pati daliri ng paa mo ibilang mo. Tapos, boboto ka dun sa SB dahil lang nakatali ang ulo, parang di mo maintindihan. Tapos dahil lang laging may kasamang artista. Tandaan nyo ito mga kababayan. Pag-ingat kayo pag laging may dalang artista. Budol yan. Budulero ang tawag sa mga yan. Hindi nila kayang Alam nyo kung bakit sila nagdadala ng artista? Para makapaghatak. As simple as that. What's the reason? Because people will not come without pamimigay, without entertainers. Yan ang trabaho namin Alam namin yan. Kaya nga ako, alam nyo ba, ngayon, wala akong pinupuntahan na kampanya. Pag meron mga nag-i-inquire sa akin, pag na kagad yan, nasa kontrata ko yan, bawal ang kampanya. The only place na pinupuntahan namin na matatawag mong kampanya ay kay Mocha. Bakit? Hindi kasi sa aming kampanya yun. Yun ay dahil pinuno namin yun. Founder ng Mocha Girls yun. Naturalmente, alam namin ang karakas at galawan ni Mocha. Kaya susuporta kami. At saka syempre, nung kay Pangulong Duterte. Di ba? Dahil alam namin na matino talaga. Pero alam mo namin na kaya nagtatawag ng mga artista kasi hindi pupunta ang tao kung walang artista. That's the truth. Kaya nga hamon ko dyan kay SB, huwag kayong mamigay ng kahit na huwag kayong magdala ng artista, walang pupunta sa inyo. Ipupusta ko sa inyo. Ipupusta ko sa inyo, huwag kayong mamimigay ng kahit na At walang artista, hindi ka pupuntahan ng tao. Si Yorme, kahit walang artista yan, pumupunta ang tao dyan. Walang biro. Witness po ako dyan. Kahit, alam mo ba, nung panahon na nangangampanya yan, presidente, may mga nagsasadya sa paligid niya, Yorme, magdala tayo ng mga artista kasi grabe yung unit team nun. Ang tindi na mga artistang bit-bit nun. Diba? Si Andrew kung sino-sino pa. Mabigatin talaga. Paano mo alam mo, ayaw ni Yorme. Gusto niya, people will come because they would listen doon sa kanyang plano sa bayan. Talagang naman nagpupunta ang tao. Kaya nga alam kong may na magic yan, na smart magic yan, kasi 2 million lang, imposible ho yun. Sa pinupuntahan namin, dagsa ang tao. Kitang-kita namin ang tao noon. Imposibleng 2 million lang ang boto ni Yorme noon.
sigurado ko na nabawasan po yun. Ang kwento nga sa akin, talagang hindi lang siya sa bagamat sa boxing, hindi lang mo siya tinalo. Ni-knock out, binaldado pa siya para talagang mababa yung kanyang image at hindi na makabangon. Yun ang akala nila, di ba? Eto, bawing-bawi. Ikaw muna, ma'am, bago si Yorme! Ikaw muna, bago si Yorme! Hindi ba pwede Bakit ba lagi pabalik-balik o paulit-ulit ang problema ng ating bayan? Dahil po, paulit-ulit din yung ugali natin sa pagpili ng ating mga leader. Kung sino yung binoboto natin. Ngayong darating na halalan, marami ang nagtatanong, ano bang pwede naming gawin? Wala naman kaming pera, wala kaming makinarya, ordinaryong tao lang kami na nakatira sa gilid ng daan kung saang subdivision. Pero gusto namin na merong makitang pagbabago sa nangyayari at para sa ating bayan. Una po, ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato ay kung sino yung naaalala natin. Sino yung magaling kumanta, sino yung magaling sumayaw, sino yung magaling magpatawa. Yaan nang lagi nating naaalala kapag tayo ay boboto na. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako niya noon na siya ay tumatakbo? Tinupad ba niya ang pangako niya? Diba? Dapat tinatanong natin ang sarili natin, ano bang nagawa ng tao na ito? Nangako siya, sorry ma'am, Grabe yun. Para pang banat yun, no? Tindi. alam niyo, paano ko ba sabihin ito? Hindi, ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Ito, hindi na ako nang paalam sa'yo. Sasabihin ko na. Grabe yan. Tanggalin na lang natin ito. Okay lang sa'yo? Mura siyang matuwad. Ganyan na lang. Para din makita ninyo na pumayat na ako. Salamat, Martin Romualdez! Pumayat si Inday Sara! Grabing banat yun. Simple lang pero rock no? Simple lang. Dahil kay Martin naku. Yari ka dyan. Kay Aling Claire. Yari ka na naman kay Aling Claire. Sasabihin na naman ni Aling Claire. Di ba? Oh, nagpasalamat. Oh, di thank you. Eh di welcome. Ganun na naman si Aling Claire. Welcome. Ano masasabi? Siyempre may mga gago ring mga media. Anong masasabi mo na nagpasalamat si VP Sara Duterte kay Romualdez dahil pumayat siya? Ang masasabi ko, di welcome. Sino ba nagsabi? Gago! Sino nagsabi? Huh? Sino? Ano bakit siya pumayat? Gago! Si Aling Claire medyo lutang lutang yun. Alam mo, akala ko talaga pinakalutang na si Leni Robredo. Mas lutang pa pala sa kanya. Akala ko talaga pinakalutang na si Leni Robredo. Yung pala, mas meron pa. Hindi, minuuna kasi si Leni Robredo lutang.
Tapos pumasok si Bongbong Marcos, isa pang lutang yun, di ba? Lutang talaga yun, lutang! Hebe. Lutang la lutang. Tapos biglang pumasok si Aling Claire, tinaob ang lahat ng mga lutang. Totoo! Yun ang pinakalutang sa lahat. Nako, abangan nyo ha, sa linggo. Nako! Ewan ko ba, bakit ako inimbitahan dyan sa lintik na debate na yan? Sa linggo po, abangan ninyo ha. Meron pong debating magaganap. Ay, sus, ginuog yun. Panoorin ninyo. Alam nyo, mga kababayan, umuo ako dyan kasi, sa totoo lang para lang sa kaalaman ninyo. Noong una, hesitant ako. Nung nasa Japan pa ako, inatanong ako kung pupunta ba ako dyan, ganyan-ganyan. Kung ano, sabi sa akin, hesitant talaga ako kasi. Tapos nung natanong ko, sino-sino ba nandun? Yung sinabing nandun si Aling Claire. Nakumbinsi ko. Gusto ko makita si Aling Claire ng harap-harapan. Nandun daw siya Ewan ko nga ba't nandun yung ano na yun Public official ka na pero nandun ka pa. Ay sus, ginoo ka talaga Aling Claire. Anyway, magkikita kami noon. Tingnan natin, pag-usapan natin kung ano meron doon. Basta tayo, magpapakatotoo lang tayo sa usapin. Usapin po yan ng tungkol po sa fake news. Magantay ka, Aling Claire. Uy, kadyot lang ba? Kadyot lang. Sa seryoso. Mahal ko kayo, ma'am. Mahal kita, Inay. Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipafile na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko sinadya yun. Hindi ko sinadya yun, ha? Napailan na, kayo lahat, pailan ng sedisyon. Kayo dyan, may kaso na kayo bukas. Yun lang. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming tatlo, kaming tatlo lang yun pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap, silang dalawa. Nag-usap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istoryano. So ako dito, anak, kuya nganing in English, we will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakikinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Kita ninyo ito tingnan nyo kung gaano kalutang po itong si Aling Claire
Ang usapin ho dito, tungkol dito sa sinasabi ni BP Sara Duterte na ang point niya dito, magkaiba sila ni Amy at ni BBM. That is her point in saying or telling the story about yung pagpunta ni BP Sara Duterte sa Malacanang na nag-usap sila ni Bongbong Marcos at ni Amy Marcos. Okay? So anong ibig lamang pong sabihin niya? Wala po siyang banat kay Marcos. Ang sinasabi lang niya ay magkaiba ng thinking si Amy at si BBM. Si BBM gusto ng change of constitution dahil economic change lang naman daw ang gagawin. Pero si Amy, sinabi niya, dangerous yan, delikado yan. Yun lang ang punto ni BP Sara Duterte. Magkaiba yung magkapatid. Wala siyang sinabing masamang tao si BBM, si Amy matino. Sinasabi lang niya magkaiba sila ng thinking at pumapalag si Amy pagka magkaiba sila ng political o parang issue na tinutulak, ika nga. So anong ibig niyan sabihin? Wala. Magkaiba sila. Yun lang. Wala namang paninira kay BBM. Pero ito si Aling Claire, iba ang intindi. Nagulat ako sa intindi nito ni Aling Claire. Sablay na naman. Papakita ko sa inyo, ha? Wait lang. Ayan. Pakita lang natin. Okay? Tingnan nyo, ha? Nung tinanong siya tungkol sa pangyayari sa Malacanang, nung kwento ni BP Sara Duterte, tingnan nyo ang sagot ni Aling Claire. Wala na naman sa hulog. Lutang na naman, mga kababayan. Hindi ko maintindihan kung bakit. O, panoorin nyo, ha? Tingnan ninyo to. Sinabi ni Vice President Sara Duterte, kung saan kasama nga po dun si Senator Amy Marcos na plano po ni Pangulong Marcos na amyandahan ng saligang batas. At ito naman po ay talagang open naman po no, na yung pagsuporta ng Marcos administration. So, Eto, ha? Dito pa lang, nilinaw na dito eh. Ito yung yung tinik sa lalamunan ni Claire ni Aling Claire. Ito sinabi niya, kasi gusto daw ni Marcos, ano masasabi ninyo? Which is publicly, sinabi nitong reporter na to, publicly talaga namang sinusuportahan ng gobyerno ni Marcos ang change of constitution. Publicly. Ibig sabihin, walang kasinungalingan doon sa kwento ni BP Sara Duterte dahil publicly sinasabi naman talaga ni Marcos na gusto niyang baguhin ng konstitusyon, economic changes lang ang gusto niya. Tingnan niyo sagot ni Aling Claire. charter change sa pamamagitan po ng pag-amyanda sa economic provisions. Sa ngayon po, meron po bang bagong direktiba? Yan ang tanong niya. Alam namin lahat na noon gusto ni Marcos ang pagbabago ng konstitusyon. Through economic changes lang ang gusto. Ang tanong ni Ale, ni Ma'am, meron po bang pagbabago? Kasi sinabi naman niya noon yan publicly. Ngayon ba, may pagbabago ba? Tingnan nyo buwelta ni, ni Aling Claire. Walang sinasabing masama si BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte na naman ang buwelta niya. Mulo pagdating po sa Chacha, sa Kamara at sa Senado. Wala pa po tayo nadidinig mula sa Pangulo, kaya nagtataka po tayo kung bakit ganito po ang naging turan ni Vice Presidente. Sa ngayon po, tatak fake news yan. Intrigang walang ebidensya. Intrigang walang ebidensya, te! Unang-una, wala ka pa sa gobyerno noon, nagmamagaling ka na naman. Pangalawa, publicly sinasabi ni Marcos gusto niya ng change of constitution noon, economic change lang ang gusto niya. Public niya sinasabi yun, tapos sasabihin mo, walang ebidensya. Walang ebidensya. Asang mundo ka ba? Hello, Earth! Are you there? Wala pa pong napag-uusapan tungkol dyan. So, ang Marcos admin po ba, meron pa rin plano na isulong itong charter change sa susunod pong... Yun ang tanong, Meron po bang plano si Marcos na baguhin ang konstitusyon? Isusulong pa ba niya ito? Kongreso? Wala pa pong napag-uusapan patungkol dyan. Ano po yung tingin ninyo bakit inopen up
ito ng Vice Presidente sa isang campaign sorties about dito sa pag-amyenda po sa saligang batas. Kung ano man po ang kanyang adhikain at layunin sa mga ganitong klaseng pananalita, hindi po natin alam. Pero as far as we are concerned, tatak fake news. Ayan na naman si fake news eh. Paano naging tatak fake news yun, Madam Claire? Sana matanong kita sa linggo. Paano naging fake news yun? Talaga naman publicly sinasabi ng Pangulong Marcos na gusto niya ng change of constitution at economic reform lang ang gusto niya. Publicly sinasabi niya yun. Paano mo masasabi na tatak fake news si VP Sara Duterte by telling that story? First of all, you were not there. So, how dare you to say it was fake if you are not there? Second, ikaw na rin na nagsabi. Wala ka pang naririnig sa Pangulong Marcos regarding that issue, but you are saying fake news na kaagad yun. Lutang ka ba? Lutang ka ba? Ako'y nagtatanong lang sa'yo. Ang linaw-linaw ng tanong. Pinaalala na nga nung reporter na publicly talaga namang sinasabi ni Marcos na gusto niya ng pagbabago ng konstitusyon at ekonomiya lang yung gusto niyang baguhin. Ibig sabihin yung mga business deals lang ng Pilipinas sa ibang bansa, yan lang yung mga gustong baguhin ni Marcos daw. Okay? Wala ngang sinasabi si VP Sara Duterte, di naman totoo yan na economic changes lang ang gusto niya. Wala naman siya sinasabing ganun. Ang sinasabi lang niya, magkaiba kasi talaga itong magkapatid. Matuto ka naman kasi mag-research. Sagot ka ng sagot nang hindi mo alam, ni hindi ka nga nandun sa usapan, sasagot ka. Sila'y nag-uusap. Nandiyon pa yung ate. Di kung fake news yan, sinabi na nung ate, walang usapang ganyan, hindi totoong nangyari yan. Diba? Wala kang karapatan magsabi ng fake news yan kasi you were not there sa usapan. Pasok ka ng pasok, siksik ka ng siksik dyan, makadaldal ka lang. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Yan ang punto lang eh. Okay na ma'am, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay na ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito. Kalimutan ko na yung sasabihin ko. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon. May pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero, ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumayaw, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin. Ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Ha? Yan yung unang. Lagi na lang bangan. Sorry, ma'am. Nambubudol. I'm sorry. Ma'am, gagamit! Kasi naman sabi ko, Traitor! Ma'am, traitor! Traitor! Grabe. Traitor! Duterte! 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 alam nyo, yung bangag na yan, hindi totoo. Hindi naman ako
kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba? Bangag, bangagan, bangag. Oo. So, pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Butas! Ang sa kida. Diba? Butas! Buslot! Oo. So, hindi talaga ako natawanan. Tinawag siyang bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Bangagan. Ang pinagtawanan ko dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amyenda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa bangag, ma'am. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong Grabe yan. hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila. Narinig niyo ba yun? Narinig niyo ba yun? Talagang sinabi ni BP Sara Duterte, yung uncle niya, hindi pa papangulo. Yung senador pa lang sila. Sino pa ba yun? Di ba si Marcos? Si Marcos lang naman naging pangulo, naging senador. Di ba? Eh nung pumunta daw, yung uncle niya, ni BP Sara Duterte, doon, nung senador pa si Bongbong Marcos, inalok daw sila na magdroga. Ayan, oh. Ang linaw-linaw ng kwento. Oh. Ulitin natin yung part na yan. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Ay, grabe. Hindi yung wala naman ako sinabi na pangalan. Oh, talaga. Alam nyo, may malaki bang tulungan ang Maynila para sa atin lahat? Hindi nila tayo kakayanin ni Kulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte. Nakulong na. Humindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, diba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. So sa madaling salita, kaya niya sinuportahan kasi akala niya nagbago na yung tao. Dati alam niyang adik. Dati alam niya na, sinasabi niya na. Oh, ngayon, siguro benefit of the doubt na baka naman nagbago na yan dahil tumanda na yan. Oh, yun ang sinasabi niya sa kwentong ito. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan niyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa iyo. Ang ginagawa niya kasi dito, pinapaliwanag niya kung paano tayo dapat bumoto. Actually, ito yung sinasabi niya nung nag-speech siya sa Hong Kong. Nag-speech siya sa Hong Kong Ang kanya daw gagawin ay tuturuan ng mga tao, ipapaliwanag sa mga tao kung paano bumoto ng tama. Na wag lang tayo basta naniniwala sa endorsement. Wag lang tayo basta naniniwala sa kung ano paman. Pakinggan ninyo, ha? Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito walang makakakontra sa akin nito kahit saan man sa mundo. Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Yan. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang
boto ninyo. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga butante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan? Anong kapasidad niyan? At sino yan siya? Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior, ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil ilang beses na kayo tumanggap, magkano bilihan ng boto dito? 1,000? 1,000? Grabe, 1,000 lang? Galing ang, bigas ang ano dito palitan? No. Ilang kilo? 5 kilo, so magkano yun? 250? Mga 1,300 total ngayon ng bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, taasan niyo ang presyo ninyo. Tapos nung dito daw, itong eleksyon na ito, 2,000 to 3,000. Sabi ko, hindi niyo pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. So mga kababayan, hanggang dito na lang po muna tayo. Mahaba po yung speech niya, pero yan po ang pinaka tema ng kanyang speech. Wag ho tayong bumoto basta-basta dahil lang in-endorse. Sa katunayan, sinabi niya pa nga dito sa bandang huli, sabi niya, ba't ba kasi nanalo yung congressman nyo? Kasi in-endorse ito ni Yorme. Tapos may binanggit pa nga siya dyan, bakit pumangit yung Maynila? Kasi nga, iba na ang mayor. Kasi naniwala kayo doon sa endorsement. Ano ang ibig niya sabihin? Mga kababayan, even if i-endorse ng isang tao, ayan ang sinabi niya yan sa bandang dulo, na katiwala ninyo, wag ho kayong basta-bastang maniwala. Diba? Bakit kanyo? Kasi importante na siguraduhin talaga ninyo na maayos yung tao. Wag lang dahil in-endorse ng isang sikat na tao. Okay? Kasi alam mo, sa laro ng politika, ganyan talaga They would somehow will endorse yung mga tao na sa tingin nila, okay. But eventually, nagbabago. Nabubudol. Alam mo, kanina meron akong kausap na isang senatorial candidate. Tapos, kinikwento niya nga sa akin, alam mo ba na si ganito, ito particular to si Torre. Sabi niya, si Torre, alam mo ba na dati kaibigan yan? Dati, sobra pang lapit niyan sa mga Duterte. Ano nga daw yan kay BP Sara Duterte? Madalas daw yan sa Davao nun. Sabi, bakit nagbago? Sabi nitong senator, alam mo naman ang nagagawa ng kapangyarihan at pera. Kayang baguhin ang tao. Which is true through history. People can be changed through money and power. Pag naranasan na nila ang power at ang pera, nagbabago yan. Could you just imagine? The very person na kasama ng ating Panginoong Jesus, apostol niya, talagang pinagpalit lang siya sa 30 pilak ba yun? Diba? Correct me if I'm wrong. Pinagpalit po siya sa pilak lang po. Ibig sabihin, in other words, pinagpalit mo ang Panginoong Jesus dahil sa pera. You know that that person, in your eyes, kasi ano niya po ito, apostle, ibig sabihin mga kasama niya ho ito na nag-iikot. Nakita mo ang Panginoong Jesus nagpe-perform ng himala, bumubuhay ng patay,
Alam mo talaga na savior yung tao because remember there was a prophecy that there will be a savior. Akala nga nila yung savior na yun, ibig sabihin ng savior na yun, savior of the Israelites from yung sumakop sa kanila, yung Rome. Akala nila yun yung king na yun ang magpapalaya sa kanila kasi para bagang nasa sila, under sila ng ibang bansa. Yun ang akala nila. Pero you know na there is a prophecy that alam mo na si Jesus Christ yun. Yun yung time na yun. Mantakin mo bilang apostle, bilang kadikit mo, bilang katabi mo. Close sa'yo, pinagpalit ka sa pera. Yan po ang kasaysayan ng humanity. Ibig sabihin, people really change through money and power. Kaya nga sinasabi ni BP dito, hindi porket in-endorse ng isang tao magtitiwala ka na. Read between the lines, people of the earth. Read between the lines. Pwedeng posible, ginagamit lang din niya dahil ginamit siya dati. At alam niya yon. At ilang beses niyang sinabi na ang salitang mangga, tuwan-tuwa pa nga kayo nun, ilang beses niya ring sinabing nagamit siya. Hindi nyo ba naisip na pwedeng kaya niya ginagawa ang pag-endorse ngayon ay dahil ginagamit na rin niya? Hindi ko sinasabi niya ng dahilan. Pero pwedeng posible. Posible. Yeah? Kaya niya in-endorse dahil sa paggamit lang. Hindi natin alam. Para mapaniwala yung tao na sige, endorse kita. I will use you. Gagamitin din kita. But, sabi ko nga sa inyo, ang mga Duterte vloggers ay matatalino. Hopefully, they can read between the lines. Unless, from the very start, ay isa kang pro-IME. But if you're not a pro-IME from the very beginning, you would see and you would read between the lines. Itong mga binibitawan ni BP Sara Duterte dito by saying hindi porket in-endorse, iboboto nyo na. Ang linaw na mga mensahe niya dito. Ang linaw ng mensahe niya dito. Ibig niya pong sabihin, mga kababayan, hindi porket in-endorse niya, iboboto nyo. Ibig niyang sabihin, kayo mismo pag-aralan ninyo. Kilalanin ninyo. Yung bangang pangako nila. Kaya nga sinabi niya dito, di ba, paulit-ulit, wag lang porket in-endorse. Kailangan yung pangako ay na ipatupad. Sino po ba ang nangako ng 20 pesos na bigas? Di ba? Ang mga Marcos. Sino ba ang nangako na gagawin tayong golden age na naman? Diba ang mga Marcos? So wag lang kayong maniwala basta-basta sa endorsement.